Magandang araw mga kaibigan. Bigyan ko kayo ngayon ng update tungkol sa kalagayan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Gusto ko lang i-advertise kadali na meron tayong stock ng dark chocolate. Yung mga interesado, pwede kayong mag-order sa number na ito, 0916-9000997. Limited po ang stock, kaya first come, first serve basis. Hindi po ako nagninegosyo ng dark chocolate. Umiinom lang araw-araw. Gusto ko lang matulungan yung farmer sa Bukidnon na nagtatanim ng kakawati o sikwati kakao para maibenta niya ang kanyang produkto. Ulitin ko, 0916-9000997. Mag-order na kayo. Okay. Ito, nagsalita ang abogada, si Attorney Cristina Conte, ICC Assistant to Counsel. Sabi niya, ito, post ng Philippine Star, 42 minutes ago. To be flown to The Hague, the Netherlands ASAP. Si Tatay Digong daw, dapat sakay na sa aeroplano at dalhin na sa The Hague, Netherlands. Yun ang pahayag ng anti-Duterte lawyer. International Criminal Court Assistant to Counsel, Cristina Conte, said that a person arrested under a warrant of arrest from the ICC should be flown to The Hague, the Netherlands, as soon as possible. Her statement comes after the recent arrest of former President Rodrigo Duterte on Tuesday as he arrived at the Ninoy Aquino International Airport from Hong Kong. So ito, kaugnay na rin ito sa pahayag ni Mayor Basti Duterte. Sabi niya na gusto nilang isakay si PRRD sa isang eroplano na hindi alam kung saan dadalhin. So, meron ding isang post na nagsasabi, nagkakagulo na sa Villamor Air Base. Sabi ni Tatay Digong, barilin nyo na lang ako, hindi ako sasakay dyan. What is dyan? Yung aeroplano siguro. So far, as of now, ang pagkakalam ko, nasa Villamor Air Base pa si PRRD. Okay, so magbasa tayo sa mga comments. Kay Madola, I read this from Ross Tugadi. Quick thoughts because obviously I have too many thoughts as someone who worked in the trenches and did on the ground international criminal law work for several years. Now that the warrant is issued, with ICC yet to release public redacted version, a lot of moving parts will be activated before we go to trial stage. The Philippine authorities must do this by the book, lest the arrest becomes reduced to a long-drawn political drama between factions of the elites. An ICC warrant makes a person a suspect and thus has crossed the reasonable grounds to believe that a person has committed crime. Threshold to require appearance. At this point, the situation phase may move to an intermediate phase right before charges are confirmed. A confirmation of charges hearing will take place. Article. So, medyo malalim na ito. Tungkol na sa procedures ng ICC. Ramon Tonyo, it is the crime of humanity that ICC must intervene because it is their mandated obligation. Joris Shak Bilgar, former President Duterte was a controversial leader whose policies and governance divided opinions, both domestically and internationally. While, maganda ito while I may not be
a big fan of President Duterte, I firmly believe in the sovereignty of the Philippines and the primacy of its legal system. The fact remains that at one point the Filipino people elected him to the highest office of the land, signifying the democratic will of the nation. So, sinasabi nito na dapat ang manaig itong batas sa Pilipinas. Sa mga nababasa kong comments ng mga abogado, Attorney Torion, Attorney Mark Tolentino, Attorney Trixie Angeles, illegal itong pag-detain kay dating Pangulong Duterte. Kasi wala nang jurisdiction sa atin. Dapat yung arrest warrant ng ICC is dadaan sa Philippine courts. Yun ang sinasabi ng mga abogado. Mark Henry, the answers my question why he is at the air base. Jessa De Castro Doncillo, unlawful, shameful betrayal. The arrest of former President Duterte enforced under the strength of an international warrant issued by the ICC stands as a dark and shameful moment in our nation's history. This is not merely an attack of one man. It is a direct assault on our sovereignty, a mockery of our justice system, and a clear sign of betrayal. Okay. Sara May Buhisan, ICC has no jurisdiction in the Philippines. Jane Bautista, the Philippines is a sovereign country. Dway John, the Philippines cannot be forced to hand over Duterte to the ICC in a strict legal and physical sense, as the ICC has no enforcement power and no UNSC mandate exists. However, Duterte is already in custody as of March 11 due to voluntary Philippine cooperation with an Interpol-mediated ICC warrant. Whether he is extradited to the Hague depends on the Marcos administration discretion. Yes, depende na sa administrasyong ito. It seems nakikipag-cooperate na ang administrasyon ni Marcos Jr. para ma-hand over si Pangulong Duterte sa ICC. Okay, yun po. Antabayan na ninyo ang susunod na update. Okay, salamat sa inyong panunood mga kaibigan. Nakakatulong kayo sa Tribong Talaandig. Ang sweldo sa channel nito, tinutulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng yero at pako para ma-repair ang sira-sirang bahay ng mga Tribong Talaandig. Panoorin nyo ang video na ito. Mauna ni ang ika-11 kabalay nga dinini sa sentro sa Tikalaan o akong bisitahon si ante. Ayo! Ay, sa balay nga gatulo na. oo, dayon ko sa inyong balay nga gatulo na. Sige dayo. Oo, mauna ni siya. Ang gatulo. So, kuha na gyud ang hero. Bolsot na gyud. Oo, so makita naman gyud nga ang inyong hero mga kuha na gyud kay pila naman ni siya katuig. 7 panuod niya ang kuwag yun, 7 years na. 7 years na. Oo, Pagalungag so tadi ta mahimo. so dugay-dugay na gyud. Oo. So karon nga kuan pag kung magluto mo ani nga ulan, so kuan gyud. Di gid maluto nilong kay mabasa man ang kuwan kalayo mamatay gyud siya. Oo, so muna na siya. So kuan na gyud kaayo nang apiki na gyud kaayo kung kanang mag-ulan na ang inyong paglungag. Oo. So muna ni ang balay ni auntie nga ang pagpuyo inani sila. O doy gid in taon ang ilang pagpuyo. So nangabulusot na gani ang ilang dingding. Karon anti nga nakita naman gyud ang imong balay nga lisod gyud gayo ang inyong pagpuyo tungod sa maulanan gyud mo tungod sa inyong yero nga mga kuan na gyud siya mga bulusot na. So manguha na ka anti og kahoy kay naa nami
lansang pako sin plinsent nga ihatag sa inyoha nga nagkalisod nga parehaan ni ang inyong pagpuyo nga lisod kaayo. Unsa ante ang imong ikasulti nga matagaan na gid ka ante Giro? Oo, nga kuan na gyud kanang nakita na gid imong balay. O kanang kuan pasalamat na gid ko nga nakita ninyo sa Unsa ante imong kasulti? salamat sa nagtanaw sa video Oo. nga nakita gyud nga yung ani among pagpuyo nga guba gyud ang among atop na buslot gyud siya gyud mo nagatanaw kung unsa gyud ang akong sitwasyon nga karon nakita na gyud siya nga kuan kuan na gyud ay siya Mm. luwas na gyud ang ako ang atop nga ingana na buslot gyud siya. Salamat gid sa Ginoo nga ingani na luwas na gid ko sa akong problema kay di gid ko pakatulog sa tinuod lang kay kada maglungag ko mabasa man gyud niya ang among pagkaon di gid maluto. Oo, sige ante, salamat. Salamat pod. Oo, mag-ready na mog kahoy. O,